There's nasa 31st Sunday na tayong ordinary time. So the ordinary time is composed of 33 Sundays, meaning we only have 2 remaining Sundays before we celebrate Christ the King at the beginning of the Advent season. Malapit na ng 30 days. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayong ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Maliwanag ang sinabi ni Jesus, huwag niyong tawaging Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat isa lang ang inyong Ama na nasa langit. Do not call anyone on earth Father, because you have but one Father in heaven. May mga kaibigan ako na ibang sekta. May mga kaibigan ako na members ng born-again Christian, ng Mormons, at iba pang mga Christian denominations. Marami sa kanila, they do not call me Father. They call me by my first name, Ned. And they do not call me Father Ned. I respect them kasi iba ang kanilang paniniwala kaysa sa akin. Pero minsan tinanong ko sila, sabi ko, bakit hindi kayo tumatawag ng Father sa Father? Sabi nila, kasi Father, tinawag ko ng Father, no? Kasi Father. Sabi sa Bible, magtawagin Father ang sino man tao sa lupa. Ibig sabihin ba tayong mga Katoliko, sinusuway natin ang utos ni Jesus? Nagkakasala ba tayo every time we call the Pope Holy Father? Yung mga pari, Reverend Father? Hindi po. Sikapin natin unawain ang aral ni Kristo batay sa karanasan natin ng paggamit ng salitang Father o Ama. Una, tinatawag nating Ama ang ating biological fathers. Iba't ibang ang tawag natin sa kanila. Tatay, itay, sa Aklan, Cavite, na they call them Ama, Ina, and other words of endearment, Papa, Daddy, at iba pa. Lahat yan, ibig sabihin yan, Father. Ibig sabihin ba, nagkakasala tayo sa Diyos? Kasi tinatawag natin ang ating mga ama bilang Father, Tatay, Daddy, o Ama. Kung tuwirang ipagpapawal na ni Jesus ang paggamit ng salitang Father dito sa lupa, mawawala ng saysay at kabulugan ang pagtawag natin sa Diyos bilang Ama. Bakit? Nagkakaroon kasi tayo ng concept of what is a father, especially God as the Father, kasi may karanasan tayo dito sa lupa ng pagkakaroon natin ng Ama o ng Father. E mismong si Jesus na nga ang nagsabi sa Gospel of Luke, chapter 11, verses 11 to 13, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Kung kayong mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa ang inyong Ama na nasa langit? So we have the concept of God the Father dahil nabuo ang konsepto ng Father sa pagtawag natin ng Ama sa ating mga tatay dito sa lupa. Ganyan din naman sa Biblia, malinaw na hindi pinagpapawal ng Diyos ang pagtawag ng Ama. In the book of Genesis, chapter 45, verse 8, si Jose ay tinawag na ama ng Paraon at ng buong Ehipto. Sa aklat ni Job, chapter 29, verse 16, si Job ay itinuring na ama ng mahihirap. Sa book of Isaiah, chapter 22, verses 20 to 21, si Eliakim ay inilang ng Diyos at tinawag na ama. Sa ikalawang aklat ng mga hari, from the second book of Kings, chapter 6, verse 21, tinawag ni Elisha na ama si Elias. Siguro sasabihin ng ibang sekta, galing din sa lumang tipan. Siyempre, iba na ngayon ang sabihin ni Jesus sa bagong tipan. Pero may sagot tayo ng mga Katoliko. In the Acts of the Apostles, chapter 7, verse 2, tinawag na mga alagad ni Jesus si Abraham bilang ama ng Abraham. Kahit sa John 8:56, mismong si Jesus, tinawag niya si Abraham, amang Abraham. We know for certain that Jesus will never contradict Himself. The Bible will never contradict itself. At bukod sa salitang Ama, dinagdagan pa ni Jesus, huwag mayroong tawagin guro o rabbi ang sino mang tao dito sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong guro, ang Mesiyas. So, ibig sabihin ito, nagkakasala tayo every time we call guro our professors. Ang sino man tagapagturo dito sa lupa, huwag mong tawagin guro ang sino man sa lupa. And mismong si Jesus na ang nagsabi sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20,
Ipinag-utos niya sa kanyang mga alagad na turuan ang lahat ng mga bansa ng kanyang mga aral. At sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 11, sinasabi, itinalaga ng Diyos para sa simbahan una ang mga apostol, ang mga propeta, at ang mga guro. At mismong si San Pablo na sa second letter to Timothy, chapter 1, verse 11, tinawag niya ang kanyang sariling guro o tagapagturo ng aral ni Kristo. Ibig sabihin ba, hindi sumusunod si San Pablo sa aral ni Jesus? Mga kapatid, kung gagawin natin makitid at literal ang interpretation ng Bible, magkakaproblema po tayo. Ibig sabihin ba, nagkakasala rin tayo every time we call yung mga dalubhasa sa medisina na doktor? O yung sino mang may degree o PhD na doktor? Bakit? Even the word doctor came from the Latin word doctus, which means teacher. Sinabi rin ni Jesus sa Ebanghelyo, do not call anyone on earth master. Paano yung mister? Saka misis? Ang etymology na may master. Di lahat tayo nagkasala na sa Diyos. Kaya nga, we can go on and on with this reflection in the scriptures. But the point is, we should never interpret the Bible literally. Magkakaproblema tayo. Unawain natin ang pananalita ni Jesus. Madalas gumamit si Jesus ng mga styles in teaching and preaching. At isa dito, yung paggamit ng mga talinhaga o parables. Isa rin sa mga estilo na ginagamit ni Jesus ay yung paggamit ng figures of speech. Ano ba yung figures of speech sa Tagalog? Tayutay. Upang maging epektibo at makintal sa isip natin ng tao kung ano yung aral na gusto niyang ipaunawa. At isa sa mga epektibo na favorite gamitin ni Jesus ng figures of speech is hyperbole o exaggeration. Kaya na sinabi niya, kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Kung ang iyong kamay ang sanhi ng pagkakasala, putulin mo. O sige, nasa na yung ibang sekta na nasasabing literal. Gusto ba ni Jesus magkaputol-putol ang katawan natin? Hindi. Kasi nga hindi literal. Figures of speech yan. Kaya sa Ebanghelyo, nang sabihin ni Jesus na wag ninyong tawagin Father, Teacher, or Master ang sino mang narito sa lupa, ang nais ni Jesus, huwag tayong masyadong mapako sa titulo, sa posisyon, sa karangalan, kundi sa pagsasabuhay. Kaya nga yung sumunod na bahagi ng Ebanghelyo, sinabi na ni Jesus yung point niya. Sabi niya, sapagkat ang mga Pariseo ito ay hindi nagsasabuhay ng kanilang mga pangaral. So not so much about teacher, father, guro, professor, master. Ang point ni Jesus, if sinasabuhay niyo ba ang inyong dapat na ipinanangaral? Ayun naman pala. Hindi pala issue ang pagtawag ng father kay Jesus o ng teacher or master. Ang gusto ni Jesus, pagsasabuhay. Witnessing, even without the titles, the honors, and the position. Sa makatuwid, hindi bawal tawagin Father ang sino mang tao sa lupa or Master or Teacher. The point of Jesus is, hindi mahalaga ang recognition. Hindi mahalaga ang pagkilala, kundi ang pagsasabuhay. Ilapat natin ito sa konkretong halimbawa natin sa buhay. Halimbawa, hindi natin kailangan maging elected officer, elected official para lang maglingkod ka sa bayan, kailangan mahalal ka. Kapag ba hindi elected, hindi na pwedeng gumawa ng mabuti para sa barangay. Hindi natin kailangan maging coordinator o magkaroon tayo ng position o maging officer tayo para tayo kumilos at magsabuhay ng kabutihan. Hindi natin kailangan ng recognition o ng pagkilala para tayo tumulong sa simbahan at sa mga nangangailangan. Kaya na, if we can go deeper on this reflection, tayo mga Pilipino,
Gaano karaming tao ang tinatawag nating nanay, but they are not our biological mother. Impressed ang mga foreigners sa atin sa bagay na iyan. We call other people tatay. We call them kuya, ate. Kahit hindi natin sila kadugo. Kasi sila yung nagmamalasakit sa atin. Gaano karami sa atin na may karanasan na parang mas tatay pa yung iba kaysa sa tunay na tatay niya. There are people in our lives na tumatayo bilang nanay, bilang lola, bilang lolo natin, kahit hindi natin sila kadugo. Kasi kung pagsasabuhay ang mas mahalaga kaysa doon sa title o sa relation o doon sa position. Gaano karaming tao ang tinuturing natin kapatid kahit hindi natin kadugo sa ngalan ng pagmamahal, sa ngalan ng pagmamalasakit. Yun ang mahalaga kay Jesus. Hindi yung masyado tayo ma-overwhelm sa mga positions, titles, and recognitions, kundi kung paano natin sinasabuhay yung aral ng Diyos sa ating buhay. Hindi ba si Jesus na rin ang nagsabi sa Bible, sa Matthew chapter 12 verses 46 to 50, sino ba ang ating ina? Sino ba ang ating kapatid? Sabi ni Jesus. Ang mga nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga ina, ang aking mga kapatid. It's not the title. It's not the word father, master, or teacher, kundi kung paano ko pinararamdam yung inyong sarili sa mga tao na nangangailangan ng tulong at ng pagmamalasakit. Kaya nga, hindi natin kailangan ng titulo para maging mabuting tao. Hindi namin kailangan ng posisyon upang tayo makapaglingkod at makagawa ng kabutihan. At sa pagtatapos, higit na mahalaga para sa Diyos ang mga nakikinig, nagsasabuhay ng Kanyang salita na konkretong nakikita sa ating mga gawa. Let us rise as we profess our faith. I believe in one God.